Pero tama po kayo kasi siguro kasama po sa pwede kong pangarapin yan. Ang pangarap ko po tonight, simple lang po. Alam niyo po kung ano? Ano? Dumating po yung isang tanghalian na magkakasalo kayo sa isang lamesa at kumain ng sabay-sabay kahit po hindi nag-uusap. At least may panimula. Mami, it will take a very long process para magamot ka. It will take a very long time, Mami. Bago siguro tuluyan mo siyang mapatawad sa sinabi niya. It will take ages, Mami. Bago mo siya yakapin bilang bahagi ng pamilya. Possible. Pero kahit gaano kahaba ang panahon, Mami, kung uumpisahan mo, po pwedeng umabot ka doon. Simple lang po yung pangarap ngayong gabi. Pagkakataon. At ito po yung sarado ang utak ninyo. Mami, kung maghihirap sila, hayaan mo sila. They have to discover things on their own. After all, Mami, he is 32. What may be right for you may not be para sa anak mo. Paano naman po, Papa Jack, kung sakalit ituloy nila at tapos yun nawalan ng wastong pag-iisip yung lalaki at humantong sa hindi tama, napatay sila. Ano po ang masasabi ninyo doon? Mami, Siyempre po isang pamilyang nabuwag ng dahil sa kanya? Mami? Yes. Siya doon ka nag-i-imagine, walang ganyang eksena, iniimbento mo na yan. Nangyayari po yan, hindi po yan, nangyayari po yan. Dahil po lamang sa isang andun na po, Mami, po ang Mami, andun na po nagaganap, wag po nating isali mga bagay hindi naganap, lalo pong lumalala eh. Wala naman pong ganyang issue eh. Maaari pong dumating ang issue niya dahil wag niyo pong Mami, po alam ng lalaki. Mami, wag niyo pong ilagay yung issue. Pag-usapan mo pag nandyan na. Iba, Mami, hindi lahat po ng hinala mo pwede magkatotoo. Mami, nasubukan mo na pong gumitna sa kanila. Nasubukan mo na pong kontra niya pagmamahalan na meron sila. Tama po ba mali? Nagawa niyo na po yun. Ngayon lang po. Pero before, hindi ko po sila kinokontra. Kinontra mo po sila, tiniis mo lang. Nagkasama sila habang ng 3 taon at kalahati. Opo, kasama ko po pero sila. Pero hindi po dumating sa point na nagmahalan kayo bilang family. Dahil po hindi tama ang pinakita nila sa akin, paano po magmamahalan ng family ang sinasabi ninyo? Paano po kung ngayon wala sila sa sarili nilang pag-iisip? They are under drugs. Mami, yes. Sabi mo sa akin, paano gagawin, paano mo sila papakisama, paano magkakaroon ng makatiwasayan, hindi ka pinakitaan ng tama? Sagutin mo rin po yung tanong ko, paano pag ngayon po, pakitaan ka na ng tama? Nino, nung babae? Silang dalawa. Baka po hanggang umpisa lang. Masyado ka pong negative thinker, Mami? Hindi po ako negative thinker. Bakit po pinangungunahan yung pwede mangyari? At meron po kayo resultang sarili nyo lang ang nakakaano? Dahil po sa nangyayaring nakikita ko sa kanila na matagal na. Mami, nag-uumpisa sila ulit. Hindi po sila nag-uumpisa. Ginagawa pa lang nilang po ang hindi tama. Na po pwede nilang baguhin kung sila man po'y nagkamali. Pwede naman nilang ayusin yan. At kailangan silang magsama ng para masira na naman ang isang pamilya? Nagmamahalan po sila. Hindi po mabubuhay ang tao ng puro pagmamahalan. Mas gugustuhin ko pamatay sa pasagutom kaysa wala nagmamahal po sa akin. Ang pagmamahal po ay nabubuo. Yan po ang definition ninyo. Hindi po yan sakto sa definition ng anak ninyo. Evident, Mami, ayaw ko po magkasamaan tayo ng loob ngayong gabi. Kung nakaantabi po ang anak mo, ano gusto mong sabihin? Sa aking anak? Opo. Na sana'y maliwanagan ang kanyang kaisipan. Kung kukunin niya ang babae at sisirain pa niya ulit ang buhay na kinalalagyan na niya ngayon. Maawa siya dun sa mga bata at dun sa asawang tumaguyod sa kanya sa babae. Na sana'y maliwanagan siya na kung ano pa ang mangyayari sakali dahil gusot lang lalo ang kahahantungan ng kanyang pinapasok. Samantalang maaari rin naman siyang makatagpo ng isang tunay na magmamahal sa kanya at mamahalin niya, pangit man ito't maganda, basta't magkakaroon sila ng pag-uunawaan, pagkakasundo at pagkakaisa para sa magandang kinabukasan. Wala po akong hinangad na masama para sa aking mga anak. Iniisip ko po sa kanila ay ang kabutihan lagi.
na sa lahat ng pagkakataon na sa tuwing mangangaral ako ay masama ang aking pangaral at hindi nagiging acceptable para sa kanya. Hindi naging bukas ang kanyang kaisipan sa lahat ng aking mga sinasabi. Na sana mabuksan niya rin ang kanyang kaisipan na mali ang kanyang papasukin. Madaling sabihin kunin mo ang sinasabi mong minamahal mo. Kukunin mo at pagkatapos sandalian lamang ay hindi mo na kayang tugunan ang kanyang pangangailangan. Paano ang masisira? Paano ang kinabukasan ng mga batang biglang inalisan mo ng ama? Ng ina? Nasira ang kinabukasan ng mga bata. Hindi lamang naman sarili mong kaligayahan ang kailangan mong gawin dyan. Isipin mo ang maraming masasaktan, masasagasaan. Kawawa ang mga bata. Kaya kung iniisip niya na siya may anak, bakit gusto ng babae na ito'y ipamigay, pananakot sa kanya para wag siyang bitiwan? O ginagawa lang siyang hut-hutan ng pera para siya mabigyan ng pera? Hinihingan lang siya ng pera para sabihin niya, kunyari, yun yung anak niya, imbis na yun yung anak ng tunong asawa niya, pinaako sa kanya ang hindi sa kanya. Paano kung gano'n ang nangyari? Paano pa pag hindi? Hindi po ako naniniwala dahil sa... Hindi rin po ako naniniwala. Hindi po ako naniniwala. Hindi rin po ako na naniniwala. Anak niya ang batang yun. Dahil kung ikaw ang isang ina, nagkaroon ka ng anak, hindi mo kailangan pang ipamigay ang bata. Hindi mo kailangan ipanakot sa isang lalaki na kung ayaw mo, ipamimigay ko ito. Mamahalin mo ang anak mo kahit ano pa ang mangyari. Bubuhayin mo ito sa abot ng iyong makakaya. Tama po. Pero yung ganun sistema, nakukuha ka ng isang babae na buntes, paano ngayon yung dalawang bata ay minor de edad? Hindi po ba pagka minor de edad ng mga bata ay under the ng ina? Sa palagay niyo ba po pwedeng yun mapunta doon sa ama? Hindi ko po alam, Mami. Yun po ang ano niyan. Sa mga batang wala pang 7 years old, yan po ay magiging responsibilidad ng isang ina. Hindi po pwedeng mapunta yan sa ama. Sa kalinga ng isang ina, mapupunta. Ano ang buhay na maibibigay niya kung ang anak niyang sinasabi niyang pinagbubuntis niya ay ipinananakot niyang ipamimigay niya? Hindi po ba yun lang po ay dahilan niya para masungkit na naman niya ang anak kong tatanga-tanga? Na sa bawat pagkakataon ay ibibigay sa kanya ang lahat dahil ba dyan sa pagmamahal? Dahil nga sa pagmamahal, naloloko niya? Kampuan sa akin. Maaari ko siyang tanggapin, bakit hindi? Pero hindi sa ngayon dahil sinira niya ang buhay namin, nagkahila-hilahod ang buhay namin. Naubos ang kinabukasan kong retirement ko dahil lamang dyan sa mga kabuktutan nila. Na imbis na pinatunguhang maganda, saan lang po napunta? Sa ngayon, eto ako, baldado ako. Hindi ako masyadong makalakad dahil sa aksidenteng inabot ko. Paano po ang gagawin ko? Kung halimbawa magpatuloy sila tapos dito niya sa akin dadalhin, ako pa rin po ba magpapakain? Bubuhayin ko? Nang kuhanin nga niya yan dito tumira may kasama pang ibang alalay? At Panginoon kong Jesus, hindi ko po yata kayang buhayin pa ang ibang tao dahil sarili ko man nahihirap din ako. Maaari pong sabihin ng ibang tao na ako'y madamot. Pero kung ikaw naman po'y kumakalam na ang bituka mo sa katulad kung wala ng trabaho at ang inaasahan ko lamang ay ang aking retirement. Sa palagay niyo po kaya ay magiging maayos ang aming buhay? Magiging maayos ang buhay niya? Sa kukunin pa niyang isang otro pakakainin ko? Hindi ko po siya kayang tanggapin at hindi ko po kayang maayos ang buhay nila. Yan lang pong masasabi ko. Mami, tapos na po kayo? Opo. Salamat po, Papa Jack. Ako naman po. Okay. Sa madaling sabi po, ito po yung mauuwi sa kung saan po hahantong at papanig ang iyong anak. Ayoko po na to.
Nakikita ko po ang isang nanay na takot, nagampanan ng obligasyon na pagdaanan niya dati at nagsuffer po kayo. Kung magiging mali sila ulit. Sa isang banda po, Mami, masakit po sa akin ito. Humihingi ako ng kapatawaran, mga kaibigan. Diba? Pero living this life, mga kaibigan, it's about, ito po yung kumbaga it's a constant chase for happiness, Mami. Hindi ko po gustong i-judge itong anak ninyo. Hindi ko po gustong i-judge yung babaeng ito. Hindi ko po kayo gustong i-judge bilang nanay. Alam ko po na mabuti ang hangarin nyo ngayong gabi. Mabuti po ang hangarin ninyo, Mami. Mami, isasantabi ko muna yung usapin, ng anak ninyo at ng babaeng ito. Pag-usapan muna kita, Mami, ikaw muna. Okay lang po ba? Okay. Ang laki po ng galit sa puso ninyo. At ang gumising po araw-araw at matulog araw-araw na may galit sa puso kahit ano pa ang dahilan, hindi po maganda. Tama ka dyan. Tama po. At ang tanging paraan lang po para mawala yung galit na yan ay magpatawad. Hindi ko po alam kung tama pong sabihin sa inyo na sige po, Mami. Huwag mo siyang tanggapin bilang bahagi ng family mo. Yan po ay desisyon mo. Bilang nanay. Bilang head po ng family na to. Bilang isang nilalang na sa abot ng kanyang makakaya, itinaguyod po ang lahat. Sige po, huwag niyo pong tanggapin. May tanong po ako sa inyo. Kaya niyo bumang patawad? Pwede rin, bakit hindi? Mami? Uulitin ko po. Kasi po yung pwede rin, bakit hindi, masakit na sagot po yan. Masakit na sagot po yan. Sino po ba ako para hindi magpatawad? Mami, alam ko po nakalinsabay ng pagkampi ko doon sa po pwedeng kahinatnan ng kanilang ugnayan ngayon. 2 bata ang masisiraan ng pamilya. Isang lalaki ang iiyak, magagalit, matutuliro. Tama po ba? Okay. Isang nanay ang mangangamba para sa anak. Pero sa isang banda, Mami, this is worth trying. Kahit ano pong gawin natin, Mami, kahit sabi natin, ops, ikaw, Gerald, tsaka yung babae niya, wag na kayong magkita. Naloko na po nila yung lalaki. And we can never change the fact na naglokohan na po. Kung itong babae pong ito, hindi mabuting asawa sa kanyang kinakasama ngayon, and I completely agree na hindi siya mabuting asawa, siguro mabuti siyang nanay, na hindi siya mabuting asawa, Mami, sa kanyang asawa. Dahil niloko niya, dahil po sa inyong anak. Umaasa po ako, malaking bahagi po ng puso kong umaasa na sana si Gerald ang magpabago sa kanya. Sa edad na 32 ni Gerald, Mami, sa buong buhay niya naging batugan, walang kwenta, dumating yung point, nag-drugs, eto ngayon, nag-uumpisang muli. Umaasa po ako na etong babaeng ito ang maging dahilan para magsipag siya lalo. Mami, pasensya na po kayo. Humihingi ako ng paumanin kung bakit yung iyong retirement ay nawaldas, diba, sa isang bagay na hindi naman ikaw nakinabang. Pero, Mami, sa pakikinig ko sa'yo, na nararamdaman ko na pagbubuntonan mo na lang yung babae. Hindi ko po kukontrahin kung anong gusto mong sabihin ngayon. Ipinahayag mo po eksakto kung anong nararamdaman mo at nire-respeto ko po yun. Kung hindi mo po siya kayang tanggapin bilang bahagi ng family mo, hayaan mong yung anak mo at siya ang umayos sa magulong buhay nila ngayon. Huwag ka makialam. Pero sana po,
Magpatawad tayo, Mami.